At syempre po mga kasaka, kapag tayo po ay magtatanim, ay mangangailangan tayo ng pamatay kuhol. Ano po? So, inirecommend ko pong gamitin ito pong laser. Ano po? Ito po ay 10 pakete, good for 1 hectare na rin po ito. Sa pagtitimpla, depende po sa nakasanayan nyo. Yung iba po natin kasaka nagtitimpla ng 1.5 nito sa isang 16 liters na knapsack sprayer. Yung iba naman 2. Okay lang naman po yun. Depende po sa inyong pag-apply. Kapag po i-apply natin ito, mas maganda, mas may tubig. Siyempre, mga 3 to 5 cm lang po. Ayan, ito po yun. Isang magandang araw na naman po mga kasaka. Ako po muli ito, ang inyong agriculturist, sumasaludo sa magsasakang Pilipino para sa Pilipino. So, for today's video mga kasaka ay ginawa ko po ito dahil alam ko po na mag-uumpisa na naman ng taniman ng palay at syempre mag-uutay-utay na tayo at magsisimula na pumili ng iba't ibang binhi, mapa-hybrid o inbred na atin pong itatanim. At isa pong number 1 na problema natin kapag tayo po ay bumibili ng binhi, libre man ito or binili, ay kapag ito ay ating ibinabad na at ready ng ipunla ay napakaliit ng germination rate. Sabi nga nila kapag libre ay kakaunti yung tumutubo. Ano po? Kaya bibigyan ko po kayo, ipapakilala ko po sa inyo ang isang produkto na kung saan po ay makakatulong sa inyo para po makamit natin yung 85 to 100% or 95% na germination rate ng atin pong binhing palay. So, ipinapakilala ko po ito pong Lely. Ito po ay isang foliar fertilizer na kung saan po ay pwede natin gamitin as seed treatment sa atin pong mga ibababad na binhi. Paano po ba natin yun gagamitin? Ito pong Lely na hawak ko po, ito po ay 1 litro. Pero available po ito in 250 ml. Ano po? Kung magbababad po tayo ng binhi, gamit po yung kulay blue na drum, yun po ay 200 liters. Mangangailangan lamang po tayo ng 160 to 200 ml ng Lely 2000. Imimix po natin yun doon sa tubig. Tapos yung atin pong binhi na nakabalot sa sako, ay doon po natin ilalagay sa drum. Ibababad po natin yun ng 24 hours. Pero every 3 hours po or 6 hours, yun po ay ating papalitan ng tubig. Halimbawa po, sa unang pagbababad natin ay meron po yung Lely 2000, ano po, yung 200 liters. Kapag po pagkatapos ng 6 hours, papalitan po natin ng tubig yon. Siyempre, mawawala na po yung Lely 2000. Okay na po yon. Hanggang sa matapos natin yung 24 hours, palit lang po tayo ng 3 to 6 hours ng tubig kahit wala na pong kasamang Lely 2000 yun. Isang beses lang po natin siya ilalagay. At kapag natapos na po yung 24 hours ng pagbababad ng ating binhi at pagpapalit ng tubig, ay meron po tayong another 24 hours para ikulob po natin yung atin pong mga binhing palay hanggang sa maglabas na po yung mga giti niya at makikita natin po dun yung 85 to 95% na tubo ng binhing palay at ready na po yung ilagay natin sa punlaan. Ang Lely 2000 po ay hindi lang ginagamit as seed treatment or pantulong para po maabot natin yung magandang germination rate ng atin pong binhing palay. Ito po ay pwede din nating i-spray as foliar fertilizer kapag po tayo ay nakapagpunla na or nailipat tanim na natin or dinirect seeding na po natin ang ating binhing palay. Tandaan lang po natin na kapag po tayo ay gagamit ng Lely 2000 as foliar fertilizer ay i-apply po natin to. Meron po tayong 15 days interval. Spray tayo ngayon. Kung gusto nating mag-spray ulit, bilang tayo ng 15 days, another 15 days para i-apply natin tong Lely 2000. Siyempre, makakatulong po ito sa pagpapaganda ng ating palay, lalo tigit po sa dahon, makikita po natin yung greening effect. Kasi po ito po ay nagtataglay din ng macronutrient which is nitrogen, phosphorus at potassium. At bukod po doon, meron din itong organic matter at meron din pong mga microelement katulad po ng zinc at iba pa. So, ngayon pong darating na taniman ay gumamit po kayo nitong Lely 2000 hindi lang as foliar fertilizer, kundi ito po ay magagamit natin para maabot yung 85 to 95% na germination rate ng ating punlang palay. So, maraming salamat po ulit sa panonood. Kung bago pa lang po kayo sa aking YouTube channel, huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at i-hit niyo na po ang notification bell para lagi po kayong updated sa akin pong mga susunod na videos. Maraming salamat po sa panonood.